Kabanata 6,201. Matapos pakinggan ang sinabi ni James, tumulo ang mga luha sa mukha ni Wiley habang mabilis itong tumango. Guro, hinding-hindi kita ipagkakanulo hanggat tinatrato mo ako ng maayos. Nanatiling tahimik si James, nakataas lang ang kamay sa kanya bago tumingin kay Yancy. Sa ngayon, kumalma na si Yancy mula sa paghihirap ng curse magic. Kahit na magulo, hindi siya malubhang nasaktan. Sir Yancy, napangiti si James. Ngayon ay nakapagtatag na kami ng pangunahing antas ng pagtitiwala. Tungkol naman sa pagtanggal ng selyo mo, kailangan nating pag-usapan iyon. Namula ang mukha ni Yancy. Kanina pa niya narinig ang usapan nina James at Wiley, at alam niya ang sitwasyon niya ngayon, na mas masahol pa sa pagkakabuklod ng kanyang cultivation. Kahit na siya ay alisin ang selyo ngayon, o kahit na bumalik sa Bihaterm sect, siya ay magiging alipin pa rin ni James, sa kanyang awa upang ikalat anumang oras. Bagaman ang iyong seal ay ginawa ng isang quasi-Daelcon rank powerhouse, maaari itong i-undo ng isang powerhouse na may mas mababang ranggo. Kakayanin ko. Napangiti si James. Gayunpaman, naghahanap ako ng isang tiyak na saloobin mula sa iyo. Maaari mong subaybayan ang aking kaluluwa, hindi ba? Ngumisi si Yancy. Likas na malalaman mo ang lahat. Alam ko lahat ng iniisip mo, pero baka hindi mo alam ang iniisip ko. Nakangiting lumapit si James kay Yancy. Ang pagiging kontrolado ng iba ay hindi kaaya-aya, ngunit kailan mo makokontrol ng iyong Bihaterm sect ang iyong sariling kapalaran, sa halip na mahuli sa pagitan ng Timea sect at Yaki sect. Anong gusto mong gawin ko? Marahan na napabuntong hininga si Yancy. Bigyan mo ako ng malinaw na landas, pakiusap. Napangiti si James. Una, pamunuan ang lahat ng puwersa ng Bihaterm sect at palihim na pumasok sa Sanctum Genesis World. Pangalawa, sakupin ang Zindaros Genesis World sa tamang panahon. Sa mga salitang ito, nabigla si Yancy. Bagaman ang Zindaros Genesis World ay hindi katumbas ng 3,000 Great Genesis Worlds, bahagi pa rin ito ng Righteous Alliance. Sa lakas lang ng Bihaterm sect, imposible. Ang Zindaros Genesis World ay mayroon lamang 8 powerhouses sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, putol ni James kay Yancy. Hindi sila ang pangunahing puwersa ng Timea sect, ngunit ang Yavanna Pavilion, na ika-4 na ranggo sa Righteous Alliance, ay hanggat nahuhuli mo sila, maaari mo silang pabagsakin sa isang suntok. Paano ang tungkol sa reinforcements? Kumunot ang noo ni Yancy. Hindi ba magpapadala ng reinforcements ang Righteous Alliance? Hindi mo nakuha ang sinabi ko. Muli siyang pinutol ni James. Gawin mo sa tamang oras. Kung aatake tayo sa itinakdang oras, wala silang oras na magpadala ng mga reinforcement. Nang makitang nagdududa pa rin si Yancy, ikinwento ni James ang panahon ng tigil putukan at ang pinagmulan ng dalawang alyansa. Matapos makinig ay napabuntong hininga si Yancy. Ikaw talaga ay isang strategist. Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Humalaklak si James. Agad namang lumuhad si Yancy. Kumbinsido ako. Tinatanggap ko ang utos mo. Masyado kang matalino. Napangiti si James. Kung tungkol sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa mga Grand Patriarch ng iyong Bihaterm sect, alam mo kung ano ang gagawin. Natigilan si Yancy saglit, saka nagmamadaling tumango. Hanggang sa sandaling ito ay ipinakita ni James ang kanyang supernatural power para alisin ang cultivation seal ni Yancy. Ang selyo kay Yancy ng Yaki's Holiness ay ang historical power, na hindi maaaring i-undo ng isang ordinaryong powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Gayunpaman, si James ay isang exception dahil ang kapangyarihang pangkasaysayan ang mismong kailangan niya. Sa sabay-sabay na paggamit ng Years 1 Genesis Bell at ng Historical Great Curse, sa wakas ay natanggal ang selyo sa gitna ng masakit na sigaw ni Yancy. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Sa mga sumunod na taon, habang papalapit na ang oras para sa kalahating panahon na tigil-tigilan,
Ang labanan sa pagitan ng matuwid na alyansa at ng bagong alyansa ay bumagsak sa isang mabangis na tug of war, na nagtutulak sa lahat ng partido sa kabaliwan. Halos 12-12 ng mga Genesis World ay nakikibahagi sa sabay-sabay na pakikidigma, na ang mga labanan sa Ancient Genesis World ang pinakamatindi. Hindi mabilang na buhay ang nawala, at sinalanta ng mga sakuna ang langit at lupa. Maraming powerhouse ang nahulog, at halos kalahati ng Great Genesis Worlds ay nawasak. Sa kabilang panig, pinamunuan ni James ang mga elite powerhouse na lihim na tinipon ng Bihoterm sect. Sa isang napakaikling panahon, kinuha nila ang kontrol sa Zindaros Genesis World na inookupahan ng Righteous Alliance, na winasak ang libo-libong mga panloob na sekta. Nakuha rin nila ang Zindaros Palace, na siyang simbolo ng kontrol sa Zindaros Genesis World. Nakaupo si James sa trono ng Panginoon ng Zindaros Palace, pinagmamasdan ng mga buhay na nilalang sa ibaba. Kabilang sa kanila ay hindi lamang ang kanyang mga kapatid kundi pati na rin ang sect leader ng Bihoterm sect, Yancey Quaid, at ang sect leader ng Sanctum sect, si Wiley Harriet. Maya-maya pa ay may sumugod na 4 na mensahero at agad na lumuhod. Mag-ulat. Pinangunahan ni Elder Hierro ang mga tropa upang makuha ang Falcon Pavilion, ganap na kinokontrol ang hilagang rehiyon ng Zindaros Genesis World. Mag-ulat. Pinangunahan ni Elder Fraser ang mga tropa upang makuha ang Dunhaven Manor, ganap na kinokontrol ang kanlurang rehiyon ng Zindaros Genesis World. Mag-ulat. Pinangunahan ni Elder Hamza ang mga tropa upang sakupin ang Tamarack Valley, na ganap na kinokontrol ang katimugang rehiyon ng Zindaros Genesis World. Mag-ulat. Pinangunahan ni Elder Isabel ang mga tropa upang makuha ang Jubilee Pavilion, na ganap na kinokontrol ang silangang rehiyon ng Zindaros Genesis World. Matapos marinig ang sunod-sunod na mga ulat na ito, humagalpak ng tawa si Truett. Magaling! Ang Bihoterm sect ay isa nga sa 10 super-orthodox ng Ancient Genesis World. May kaunting lakas sila. Ang Zindaros Genesis World ay ganap nang nasa ilalim ng aming kontrol. Ngumiti si Sasha kay James. Guro, mayroon na tayong 2 dakilang mundo ng Genesis. Malamang hindi ngayon ang oras para magdiwang. Nagmamadaling tumingin si Yancey kay James. Guro, kahit na ang Zindaros Genesis World ay hindi malaki, ang Righteous Alliance ay maaari pa ring magpadala ng mga reinforcement. Nang matapos siyang magsalita, isa pang figure ang sumugod sa main hall. Mag-ulat. Sa silangang rehiyon ng Zindaros Genesis World na nakuha ko, maraming elite na disipulo mula sa Javerai sect ang lumitaw, kasama ang 81 figures Wandale ranks 9th Tribulation powerhouses. Sa mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng mga buhay na nilalang na naruroon ay nagbago ng sabay-sabay. Pal lumaban ka sa kanila. Agad namang humakbang si Rebella. Hanggat ang Grand Patriarch ng Javerai sect ay hindi darating, wala sa kanila ang aking kakampi. Pupunta din ako, malamig na sabi ni Layla. Dapat nating makuha ang higit pang figures Wandale ranks 9th Tribulation powerhouses. Magagamit sila. Gusto ko rin pumunta. Napatingin si Zitlali kay James. James, matagal na akong hindi nakikipag-away. Pagtingin sa 3 sabik na mandirigma, mahinang tumawa si James. Fair na lahat. Walang naiwan. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya ang daan palabas ng Zindaros Palace. Nang makita ito, sumunod ang iba. Sa gilid ng silangang rehiyon ng Zindaros Genesis World, bilyon-bilyong buhay na nilalang ang nagtipon-tipon, na may mahigpit na mga pormasyong militar at kamakaway na mga banner. Ang mga cultivation base dito ay nasa itaas lahat ng Years 1 Zalem rank 7th Tribulation, at may 12-12 ng peak Years 1 Dalem ranks 9th Tribulation powerhouses na nangunguna. Sa isang itim na flagpole na umaabot ng milyon-milyong milya, isang malaking karakter ng Selyo sword na kumikinang sa makinang na liwanag. Sa ilalim ng watawat, isang matandang may kulay abo na buhok na nakasuot ng itim na baluti ang nagpakita ng nangingibabaw na aura. Siya ay isang mahalagang miyembro ng Righteous Alliance, ang tagapangalaga ng Javerai sect, si Waldo Jefferson. Ang kanyang cultivation ay malapit na malapit sa tuktok ng 9th Tribulation ng Consummation Years 1 Dalem rank. Sa sandaling ito, pinamunuan niya ang bilyon-bilyong tropa,
nakatitig sa boundary formation ng Zindaro's Genesis World sa unahan, puno ng kaseryosohan ang kanyang namuong mukha. Bert Olas, ang Bihoterm sect ba ang nakakuha ng kontrol sa Zindaro's Genesis World? Oo, tumango si Bert Olas. Guro, dapat ba tayong maglunsad ng pag-atake ngayon? May oras pa ba? Kumunot ang noo ni Waldo. Nanunuya si Bert Olas. Ang Bihoterm sect ay hindi katugma sa ating Javarai sect. Mawawasak sila sa oras na umaksyon ang aking hukbo. Mabuti, tumango si Waldo. Kung gayon, atakihin tayo. Sa kanyang utos, iwinagayway ni Bert Olas ang command flag sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, 12-dosenang Pikyers Wandale Ranks 9th Tribulation Powerhouses ang sabay-sabay na kumilos, na sinamahan ng 12-dosenang pagsabog ng Genesis Power, na naging sanhi ng pagbagsak ng boundary formation ng Zindaro's Genesis World. Kasunod nito, hindi mabilang na mga tropa mula sa Javarai sect ang naglunsad ng matinding pag-atake sa Zindaro's Genesis World mula sa isang frontline na sumasaklaw sa libo-libong light years. Gayunpaman, nang sumugod sila, bigla silang sinalubong ng makakapal na quasar tribulation clouds sa kalangitan. Bumaba ang di mabilang na mga quasar lightning bolts, na buong-buo na bomb alot sa sumusulong na hukbo ng Javarai sect. Kaagad pagkatapos, isang multicolored flame na umaabot sa libo-libong light years ang biglang lumitaw sa hangganan ng Zindaro's Genesis World, na agad na hinati sa kalahati ang naniningil na hukbo. Ang hukbo ng Javarai sect sa labas ay nagpatuloy sa pag-atake, ngunit sila ay namatay sa multicolored flame, tulad ng isang gamo-gamo sa isang apoy. Sa susunod na sandali, isang mabangis na bugzo ng Galit Wind ang lumabas mula sa loob ng Zindaro's Genesis World, agad na nilamon ang hindi mabilang na mga tropa. Nang makita ang nakakatakot na eksenang ito, kapwa nagulat sina Bert Olas at Waldo. Anong nangyayari? Dumilim ang mukha ni Waldo. Maaaring ang Grand Patriarch ng Bihoterm sect ay sumali sa labanan. Hindi dapat ganoon. Kumunot ang noo ni Bert Olas. Karamihan, siya ay nasa tuktok lamang ng Years Wandale Ranks 9th Tribulation. Maaari bang magdulot ng ganoong kalat na casualty ang isang Pikyers Wandale Ranks 9th Tribulation powerhouse? Galit na saway ni Waldo. Ang kombinasyong ito ng supernatural power ay naisakatuparan ng walang kamali-mali. Ito ay malinaw na gawa ng isang quasi-Dailcon rank powerhouse. Nang matapos siyang magsalita, isang magandang figure ang biglang lumipad palabas mula sa Zindaro's Genesis World. Sa isang galaw, 9 na Saiyan Dragon ang umungal at bumaril. Ang hindi mabilang na mga tropa ng Javarai sect ay sumabog sa lugar sa gitna ng dagandong ng dragon, ang kanilang mga kaluluwa ay nakakalat at ang mga paa ay lumilipad, na nag-iiwan ng isang eksena ng pagkawasak. Maging ang tatlong pinakamataas na kapangyarihan ng 9th Tribulation ng sekta na nagmamadaling lumaban ay mabilis na nalipol sa ugong ng mga dragon. Kaagad pagkatapos, 12-dosenang higit pang peak powerhouses ng 9th Tribulation mula sa Javarai sect ang sumugod at mabilis na nakipaglaban sa magandang figure. Ang Orient Force. Bulalas ni Waldo. Simula kailan may sinuman sa Bihoterm sect na nakaintindi sa Orient Force? Habang magsasalita na sana si Bert Olas, ang hindi mabilang na mga karayom ng yelo ay biglang lumipad palabas mula sa Zindaro's Genesis World, na pinatay ang patuloy na sumisikat na hukbo ng Javarai sect, na nagdulot ng mabibigat na casualty. Ano nga ulit yun? Galit na umungol si Waldo. Gumagamit ng mga karayom ng yelo. Gayunpaman, habang nagwawalis ang kanyang tingin, nakita niya ang isa pang magandang figure na lumalabas sa kawalan. Ang lakas ng aura niya. Sa pamamagitan ng isang nakataas na kamay, hindi mabilang na mga karayom ng yelo ang pumuno sa kalangitan, na nilipol ang halos bawat umaambang sundalo. Nang makita ang supernatural power na ipinakita ng dalawang powerhouse na ito, hindi napigilan ni Bert Olas na malunok, puno ng takot ang mukha. Sa kanyang impresyon, bukod kay Yancy, kakaunti lamang ang matatanda sa Bihoterm sect na maaaring makipaglaban. Malinaw, ang supernatural powers na ipinakita ng dalawang babaeng powerhouse na ito ay hindi mapapantayan ng Bihoterm sect. Ang bagong alyansa ay nagpadala ng mga super powerhouse. Kumunot ang noo ni Waldo.
Hayaan ang ating pinakamataas na kapangyarihan ng Ninth Tribulations na harapin sila. Kung hindi, ang ating puwersa ay mauubos, at ang lakas ng sekta ay magdurusa ng husto. Tumango si Bert Olas at agad na nagpadala ng Helix Arrow. Sa susunod na sandali, 12-dosenang pinakamataas na kapangyarihan ng Ninth Tribulations ang lumipad palabas mula sa hukbo ng Javarai sect at sumugod patungo sa dalawang misteryosong ilusyon. Isang nakabibinging dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa loob ng Zindaros Genesis World habang 10,000 gininto ang dragon ang pumailan lang, mabilis na naitaboy ang 12-dosenang Javarai Sectic Ninth Tribulation powerhouses na sumali sa labanan. Sa ilalim ng sweep ng 10,000 gininto ang dragon, mahigit 1 dosenang peak powerhouses ng Ninth Tribulation ang agad na nalipol, habang ang mga natitira ay nagtamo ng matinding pinsala at napilitang umatras. Nang masaksihan ang nakakagimbal na tagpong ito, namutla ang ekspresyon ni Waldo sa pagtataka. Ang dakilang worm. Ito ay si Layla Moran, ang dakilang elder ng pagpapatupad ng batas ng Timaeus sect. Sa kanyang bulalas, si Layla ay nagbagong anyo sa isang napakalaking gininto ang dragon at kumawala. Isang figure ang yumanig sa kawalan, at higit sa 1 dosenang peak na Ninth Tribulation powerhouses mula sa Javarai sect ay bumagsak kaagad. Sa harap ng ganap na lakas, ang malakas ay bangungot para sa mahihina, lalo na ang isang tulad ni Layla sa larangan ng digmaan. Diyos ko! Nilanghap ni Bert Olas ang malamig na hangin. Sa isang galaw lang, binawian niya ang buhay ng higit sa 30 sa aming pinakamataas na kapangyarihan ng Ninth Tribulation. Nakakatakot na pag-iral. Hindi ito dapat mangyari. Galit na umungol si Waldo. Ang Javarai sect ay isang mahalagang miyembro ng Righteous Alliance, at ang Timaeus sect ay ang pinuno ng alyansa. Paano nila ipapadala si Layla para patayin ang aking hukbo? Agad na inilagay ni Bert Olas ang kanyang Genesis power at umungal, Elder Layla, kami ang Javarai sect ng Righteous Alliance. Ano ang balak mong gawin? Si Layla, na pumapatay ng 12-dosenang mga powerhouse mula sa Javarai sect, ay malamig na sumagot, sinumang lumabag sa Zindaros Genesis World ay papatayin ng walang awa, kahit sino pa sila. Nang marinig ito, nanginag si Bert Olas. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Agad namang ikanaway ni Waldo ang kanyang kamay. Bert Olas, utusan mo agad ang mga tropa na umatras, kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Bakas sa mukha ni Bert Olas ang takot habang nagmamadaling naglabas ng utos na umatras. Nang matanggap ang utos, mabilis na itinigil ng hukbo ng Javarai sect ang kanilang pagsalakay at umatras ng daan-daang light years upang patatagin ang kanilang pormasayon. Sa pagbabalik tanaw sa kawalan, ang pinakamataas na kapangyarihan ng Ninth Tribulation ng Javarai sect na nakipag-away kay Layla at ang iba pang dalawang babaeng powerhouse ay nasugatan na ngayon, na wala pang 10 ang natitira kaagad na umalis sa larangan ng digmaan. Sa gilid ng Zindaros Genesis World, ang dalawang babaeng powerhouse ay naging Zitlali at Rebella at lumitaw sa tabi ni Layla. Bumuo sila ng triangular formation at naglabas ng nakakagigil na aura. Sa pagtingin sa lupa, hindi mabilang na mga paa at naputol na mga braso ang nakatambak na parang mga bundok, mga ulo at mga katawan na lumilipad sa lahat ng direksyon, na lumilikha ng isang eksena ng patayan na kahawig ng isang purgatorio. Ang pinagsamang pagsisikap ng tatlong super female powerhouses ay naging dahilan upang ang hukbo ng Javarai sect ay mawala ng bilyon-bilyon sa isang iglap, kasama ang mga casualty ng higit sa 60 peak na Ninth Tribulation powerhouses. Ang ganoong record ay sapat na upang mabigla ang buong Genesis World, ito man ay nasa loob ng Righteous Alliance o ang bagong alyansa. Sina Waldo at Bert Olas ay napahawak sa takot habang nasaksihan nila ang lahat ng ito sa pangunguna ng hukbo ng Javarai sect. Nakipaglaban sila sa hindi mabilang na mga labanan sa bagong alyansa at nakipagsagupaan sa maraming powerhouse ngunit hindi pa sila nakaranas ng gayong kapahamakan na pagkatalo. Sila ay lubos na binubugbog habang nakaharap lamang sa tatlong babaeng powerhouses, na iniiwan silang lubos na walang kapangyarihan upang lumaban. Ito ay isang nakakahiyang pagkatalo. Huminga ng malalim, bumulong si Bert Olas, Guro, baka na manipula tayo ni Gladwin. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Waldo.
Inaakit niya kami dito upang palakasin ang Zindaro's Genesis World, ngunit ang lahat ng ito ay isang bitag. Kumunot ang noo ni Bert Olas. Sinadya niyang pinadala si Layla para ubusin ang pinakamataas na kapangyarihan ng Ninth Tribulation para ma-annex niya ang sekta natin. Itinaas ni Waldo ang kanyang ulo, masama ang kanyang ekspresyon. Ngayong ang Genesis rehiyon ng ating Javarai sect ay naging pangunahing larangan ng digmaan, anuman ang kahihinatnan, ang ating sekta ay magiging masisira, at ang ating sigla ay lubhang masisira. Totoo kaya ang sinasabi mo? Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang gwapong binata na nakasuot ng itim na damit ang biglang lumabas sa kawalan mula sa Zindaro's Genesis World. Hindi siya gaanong naglabas ng orom, ngunit tumayo siya sa harap ng tatlong super female powerhouse na nasa likod ang kanyang mga kamay. Malinaw na nangunguna siya. Siya yun. Bulalas ni Bert Olas nang makita niya ang lalaki. Kilala mo ba siya? Kumunot ang noo ni Waldo. Remember him? Gulat na sabi ni Bert Olas. Noon sa Zephyria World, siya ang maswerteng napili noong si Franciscus ang pumipili sa kanyang kahalili. Ano nga ulit ang pangalan niya? Biglang nawala sa isip ko. Kanina pa, Bert Olas, biglang sigaw ng binatang buhay na nilalang sa tapat nila. Natigilan si Bert Olas at mabilis na tumangala. Tinatawag kanya, mahinang sabi ni Waldo. Lumabas ka at tumugon. Dapat ba akong pumunta mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Bert Olas. Bert Olas Jork. Nagdilim ang ekspresyon ni Waldo. Ang iyong cultivation base ay nasa tuktok ng Ninth Tribulation. Ikaw ang pag-asa sa hinaharap ng Javarai sect. Paano ka magmamana ng sekta kung wala ka man lang kasing lakas ng loob? Nakaramdam ng hiya si Bert Olas sa pagiging pasaway. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at agad na humakbang sa kawalan, huminto sa di kalayuan sa mga buhay na nilalang. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli sa mga ganitong sitwasyon pagkatapos maghiwalay ng landas sa Zephyria World. Naaalala kita. Itinuro ni Bert Olas ang buhay na nilalang at napabulalas, ikaw si James Caden. Sa wakas naalala mo na rin ako, tumawa si James. Isa ka ring powerhouse sa rurok ng Ninth Tribulation ngayon, tama ba? So, itutuloy pa ba natin ang laban natin? Hindi, maghintay. Mabilis na ikanaway ni Bert Olas ang kanyang kamay. Una, sabihin mo sa akin, kaibigan ka ba o kalaban? Mahirap sabihin iyon. Nagkibit balikat si James. Kasama ka ba sa Righteous Alliance o sa bagong alyansa? Diniinan ni Bert Olas. Si Elder Layla na nakatayo sa likod mo ay ang law enforcement Great Elder ng Timaeus sect. Sumali ka rin ba sa Timaeus sect? Well, iyon ay isang paraan upang ilagay ito. Nakangiting tumanggo si James. Ako ngayon ay isang elder ng Timaeus sect, pangalawa lamang kay Gladwin. Sa paghahayag na ito, halos madapa si Bert Olas. Dahil ikaw ay isang elder ng Timaeus sect, bakit ka nakikipag-away sa amin? Hindi mo ba alam na miyembro din tayo ng Righteous Alliance? Isang metro sumusunod lang sa utos. Ibinuka ni James ang kanyang mga kamay. Inutusan kami ng aming dakilang tagapagtanggol na bantayan ang Zindaro's Genesis World, palakasin ang kamakailang na rehabilitate na Bihoterm sect, at lipulin ang anumang puwersa na darating sa pag-atake, lahat sa kabila ng mga hangganan. Napasinghap si Bert Olas sa gulat. Ang Bihoterm sect ay na-rehabilitate at sumali sa Righteous Alliance. Hindi. Nakangiting umiling si James. Sumali sila sa Timaeus sect. Well, lumalabas na ang Timaeus sect ay talagang walang awa. Sumabog sa galit si Bert Olas. Nag-set up ng ganoong bitag, na nagbabalak na ubusin ang lakas ng Javarai sect at pagkatapos ay lamunin tayo. Huwag kang masyadong mag-hysterical. Humalaklak si James. Ano ang mali sa Timaeus sect? Sa pamamagitan ng pagsasama sa iyo, mabibigyan ka namin ng mas mahusay na mapagkukunan para sa paglilinang. Manahimik ka, James Caden, itanggal ni Bert Olas. Ang Javarai sect ay isa sa pinakamatandang Orthodox sa sinaunang Genesis World. Kami ay mas malakas kaysa sa Timaeus sect. Kalokohan mong isipin na i-annex kami. Buntong hininga, sinabi nila na ang mga nakakakilala sa sitwasyon ay matalino. Walang magawang umiling si James. Iniisip ko ang pagkakaibigan natin sa Zephyria World at orihinal na gustong makipag-usap sa iyo, ngunit mukhang matigas ang ulo mo.
Mukhang kailangan nating gumamit ng puwersa. With that, he waved his hand. Maghandang magpakawala ng patayan. Pinutol na ng hukbo ng Bihoterm sect ang kanilang retreat route. Kabanata 6206. Nagulat at nagalit si Bert Olas nang tumingin kay James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Sandali, linawin natin ang mga bagay-bagay bago gamitin ang karahasan. Ano pang hinihintay natin?" Naiinip na tanong ni James. "May huling salita ka ba, James Caden?" Umungol si Bert Olas, "Sigurado ka bang ginagawa mo ito sa utos ni Gladwin?" "Of course," mahinang buntong hininga ni James. "Ito ang utos na natanggap namin. Dahil sa ating relasyon, bibigyan kita ng oras para gawin ang iyong panghuling pag-aayos at ayusin ang iyong hukbo. Pagkatapos, sisimulan namin ang aming pag-atake upang ihatid ka sa reincarnation." You're simply. Naputol ang sasabihin ni Bert Olas nang makita ang isang truant na umaangat sa likod ni James. Isang sword energy ang bumaba mula sa langit patungo sa kanya. Agad na napaatras si Bert Olas sa takot. Nang makita ito, humagalpak ng tawa si Truett. "So, ito ang kapalit ng Javerai sect, na kilala bilang ang nangungunang talento. Mukhang medyo hindi maganda, hindi ba? Hindi siya natatakot sa sword energy mo, kundi sa nakakatakot na kapangyarihan ng tatlong dilag sa likod mo." Biglang sumulpot si Adair at malamig na ngumuso. Dahil dito, hindi nakaimik si Truett. Si Seisha, na lumitaw sa likuran ni James, ay nagtanong, "Guro, bahagi ba ito ng iyong plano?" Nakangiting tumanggo si James. "Sinusubukan ko lang ito, ngunit hindi ko inaasahan na talagang matatakot sila." "Ano ang layunin?" tanong ni Rebella. "Para lang bumili ng oras at pilitin silang umatras." "To sow discord," malamig na sabi ni James. "Pumunta kami dito sa ilalim ng pagkukunwari ng mga utos ni Gladwin, pinatay ang napakaraming powerhouse ng Javerai sect. Natural, isisi nila ito sa Timea sect." "Eksakto." Biglang natauhan si Zitlali. Kung ganoon, ang Javerai sect ay malamang na humiwalay sa Righteous Alliance na pinamumunuan ng Timea sect. "Hindi ka ba masyadong confident?" Ngumisi si Truett. "Hindi ba haharapin ng mga nakatataas na awtoridad ng Javerai sect ang Timea sect? Si Gladwin ay makakapagsalita para sa kanyang sarili. Hindi ba niya ito maipaliwanag ng malinaw?" "Baka hindi niya kaya," tumawa si Seisha. "Maliban kay Zitlali, kami ay orihinal na lahat ng miyembro ng Timea sect, at ngayon ay mayroon pa kaming pendant ng sekta at ang banal na liwanag ng angkan ng sekta. Tiyak na nakilala iyon ng mga powerhouse ng Javerai sect." Sa puntong ito, tinanong ni Lila si James, "Dapat ba nating ipagpatuloy ang mga pagpatay?" Walang nagmamadali. Napangiti si James. "Binigyan ko sila ng oras na kailangan para magsunog ng 3 insenso. Dapat silang umatras kung sila ay sapat na matalino. Kung hindi, ang pagdulot ng malaking casualty sa mga piling tao ng Javerai sect sa Zindaro's Genesis world na ito ay lubos na magpahina sa kanila. Kahit na aalis sila sa Righteous Alliance mamaya, halos hindi na sila mapapakinabangan." Nang marinig ang mga salita ni James, maraming nabubuhay na nilalang ang nagpalitan ng tingin. Nadama nila na si James ay naghabi ng isang malawak na pagsasabuatan. Hindi lamang nito binalot ang bagong alyansa na pinamumunuan ng Yaqui sect, ngunit sakop din ito ang Righteous Alliance na pinamumunuan ng Timea sect. Sa pag-iisip nito, nakuha ang Sanctum Genesis World, natalo ang Bihoterm sect sa panig na ito, at ngayon ay nakikipaglaban para sa Zindaro's Genesis World. Si James ay nag-orchestrate ng isang plano upang ibaling ang Javerai sect laban sa Timea sect. Bawat hakbang ay tila pinaghandaan na para bang lahat sila ay naging mga pawn sa isang chessboard. Noon lang, biglang lumitaw ang isang siksik na hukbo sa hilaga ng hukbo ng Javerai sect. Mula sa kanilang mga banner, malinaw na sila ang mga elite ng Bihoterm sect. Ang kanilang mga sigaw sa labanan ay umalingaw-ngaw sa kalangitan, tulad ng isang agos na umaagos patungo sa isang dam, na nakatutok sa hukbo ng Javerai sect. Kasabay nito, lumitaw din sa timog ang hukbo ng Sanctum sect na pinamumunuan ni Wiley. Ang dalawang hukbo ay nagsimulang palibutan ang hukbo ng Javerai sect mula sa magkabilang panig, na naging sanhi ng kanilang pagbuo sa biglang gulo.
Gayunpaman, ang hukbo ng Javari sect ay hindi nakipag-ugnayan sa dalawang puwersang ito ng direkta. Sa halip, gumamit sila ng maliit na bahagi ng kanilang puwersa upang harangin ang likuran habang ang pangunahing puwersa ay mabilis na umatras sa silangan. Nakatanggap si James ng transmission mula kay Bert Olas. Wala kang awa, James Caden. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Dapat bayaran ng Timaeus sect ang halaga para sa labanang ito. Kabanata 6207. Hindi napigilan ni James na matawa nang marinig ang transmission. Umalis na sila. Tawa ng tawa si Truett, parang natigilan si Gladwin sa paghawak ng bag. Ang iba pang mga babaeng nabubuhay na nilalang ay tuwang-tuwa rin sa kanilang mga sarili, maliban kay Layla. Nilapitan niya si James at sinabing, hindi basta-basta papabayaan ni Gladwin ang pag-frame natin sa kanya. "Till wait for him right here." Ngumisi si James. Malapit na siyang dumating. Sa sinabi nito, napakunot ang noo ni Layla. Na-anticipate mo na ta. Lumingon sa kanya si James na may pilyong ngiti. Ang mga hindi isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon ay hindi angkop na magplano ng isang rehiyon. Ang mga hindi isinasaalang-alang ang lahat ay hindi angkop na magplano ng sandali. Bahagyang napabuntong hininga si Layla bilang pagbibitiw. Ganon ba talaga ka-effective ang scheming? Parang eventually, it'll backfire on oneself. Can't we keep it simple? Ayoko din mag-skema. Nagkibit balikat si James. Kung gustong makipaglaro ng kalaban namin, apoy lang ang kaya kong labanan. Bukod dito, ang ating Jademora Empire ay masyadong mahina ngayon. Mahirap itatag ang ating mga sarili sa malupit na mundong ito nang hindi humihiram ng kapangyarihan at impluensya. Kung mayroon akong lakas ng Timaeus sect at Yaquis sect, direkta kong madudurog ang sinumang kaaway ng puwersa. Sino ang mag-aabala kung gayon? Nanatiling tahimik si Layla. Sapat na. Lumingon si James at sumigaw, alalahanin ang Dihaterm sect at ang mga hukbo ng Sanctum sect na bumalik sa hangganan. Magdiwang tayo na may kasamang alak at hintayin ang pagdating ng dati nating kaibigan para harapin ang hustisya. Ang iba pang mga buhay na nilalang ay mukhang nataranta habang si James ay tumalon patungo sa hangganan ng Zindaro's Genesis World. Sa gitnang tolda ng Righteous Alliance, balisang naglakad si Gladwin. Nakatanggap lang siya ng napakasamang balita na ang lahat ng puwersa ng ang Javari sect ay biglang umatras mula sa larangan ng digmaan, binawi ang kanilang mga depensa at bumalik sa punong tanggapan. Nalilito at nadidismaya, magpapadala sana siya ng isang tao para humingi ng paliwanag ng ang isang record energy ball ay naanod pababa mula sa Tai Chi sa gitna ng kalangitan. Ang bola ng enerhiya ay ganap na muling ginawa ang mga eksena ni James at ng iba pa na nakaharap sa hukbo ng Javari sect, kabilang ang isang serye ng mga pag-uusap nina James at Bert Olas. Pagkatapos mapanood ito, si Gladwin ay naging lubhang balisa. Agad siyang nagpadala ng mga sugo mula sa Timaeus sect upang humiling ng madla sa Pavilion Master ng Javari sect, ngunit walang tugon hanggang ngayon. Nang malapit na siyang sumabog sa galit, bigla siyang nakatanggap ng isang ulat na ang mga sugo na ipinadala sa Javari sect ay lahat ay nakakulong, at ang sekta ay nagpadala pa ng isang malaking hukbo patungo sa direksyon ng Timaeus sect para sa pagtatanggol. Ang Javari sect ay labis na nagalit sa nangyari sa Zindaro's Genesis World at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. James Caden, Tus Ong Soro. Kinagat ni Gladwin ang kanyang mga ngipin. May balita ba mula sa front lines? I have urgent matters to attend to. Sa sandaling iyon, isang magandang babaeng powerhouse ang lumipad at agad na lumuhod. Magulat, dakilang tagapagtanggol. Matagumpay naming nakuha ang kontrol sa Havenheim Genesis World. Ang mga rebelding puwersa ng bagong alyansa ay napilitang umatras sa Divine Genesis World. Mabuti. Pinalakpakan ni Gladwin ang kanyang mga kamay. Hayaan mo na sina Elder Mitchell at Leader Zirith na mamuno para maiwasan ang anumang counterattack mula sa mga rebelde. Kailangan kong lumabas sandali. Maging alerto. Dahil doon, nawala siya nang hindi na hinintay na tumugon ang babaeng powerhouse. Kabanata 6208. Sa hangganan ng Zindaro's Genesis World, si James at ang iba pa ay nagtipon sa paligid ng isang siga, nagsasaya sa kanilang sarili sa mga inumin at masiglang pag-uusap. Ang ilang mga babaeng nabubuhay na nilalang ay sumayaw sa paligid ng apoy,
na swaying sa pamamagitan ng pag-uudyok nina Adair at Wiley. Matapos makipag-clink ng baso kay James, nilagok ni Truett ang kanyang inumin at sinulyapan ang walang isip na si Yancy. Sa US ka pa ba Sir Yancy? Humalaklak si Truett. Namula ang mukha ni Yancy habang nakatingin kay James. Master, pupunta ba talaga si Gladwin? Malamang gagawin niya, tumawa si James. Siyempre, kung may pagkakataon siyang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa Javarai sect, baka dalhin niya ang kanyang hukbo. Pagkatapos, hindi maiiwasang isa na namang madugong labanan. Dahil dito, nanginginig ang kamay ni Yancy, at ang kanyang baso ng alak ay dumulas sa apoy. Napangisi si James nang makita siyang nawawalan ng katinuan. Anong problema, natatakot ka ba? Siya ay isang quasi-Dailcon rank powerhouse, sabi ni Yancy na may mapait na mukha. Master, bakit kailangan nating i-provoke ang ganoong transcendent powerhouse? Hindi kami ang nang-osar sa kanya. Pinaglaruan ni James ang kanyang wine glass. Kailangan nating kontrolin ang Zindaro's Genesis World, na tiyak na haantong sa hidwaan. Dahil hindi maiiwasan ang salungatan, maaari pa nating gawin itong mas engrandi. Alam kong mabigat ang iyong mga kalakasan, at halos walang makakalaban sa tuktok ng Ninth Tribulation, walang magawang sabi ni Yancy. Gayunpaman, hindi pa rin tayo magiging katapat ng isang quasi-Dailcon rank powerhouse kahit na magsanib puwersa tayo. Kung magagalit si Gladwin at papatayin tayong lahat, hindi ba magiging unfair iyon? Nang marinig ito, nakipagpalitan ng ngiti si James kay Truett. Pagkatapos, ikanaway ni Truett ang kanyang kamay. I guarantee you, Gladwin wouldn't dare to kill us. Bakit? Kumunot ang noo ni Yancy. Idiot. Tumakbo si Wiley mula sa likuran ni James. Ito ay kalahating panahon, at ang Genesis World ay nagsimula ng isang malaking armistice. Oo. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng gulo sa panahon ng armistice ay mapapawi ng Skynet at ng Lustis Sect, sa pakikipag-alyansa sa bagong alyansa, nakangiting sabi ni Sasha. Nang marinig ito, biglang natauhan si Yancy. Oh, nagsimula na ang Major Armistice. Kahit papaano ay walang anumang pagpatay sa ngayon. Habang nagsasalita siya, bigla siyang tumangala, naging solemn na ang mukha. The Major Armistice will end eventually. Kapag nangyari iyon, kung gusto niya tayong durugan, hindi ba't kasing dali ng pagdurog ng mga langgam? Natahimik ang lahat. Pagkatapos ng Major Armistice, hindi na tayo madaling papatayin ng sinuman, sabi ni James, na nagbuhos ng isa pang baso ng alak. Pagtingin kay James, lahat ay natigilan sa pag-aakalang masyado siyang mayabang. Ang pangunahing armistice ay hindi tatagal ng higit sa 2 panahon. Para sa mga nabubuhay na nilalang sa kanilang base ng paglilinang, 2 panahon ang lilipas sa isang kisap mata. Inisip nila kung makakagawa sila ng quasi-Dailcon rank powerhouse. Sa sandaling iyon, ang isang marahas na alon ng mga pagbabago ay biglang nagmula sa kawalan, na sinundan ng isang nakasisilaw na gintong liwanag na mabilis na lumalawak. Ang buong Zindaro's Genesis World ay nabalot ng maningning na gininto ang liwanag na para bang may isang Diyos na bababa. Agad na nadama ni James at ng iba pa na nakakulong sa ilalim ng gininto ang liwanag, isang nakakatakot na pang-aapi na bumabaon sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Sina Sasha, Adair, at Truett, na may mas mababang mga base ng paglilinang, ay sumuray-suray at nanghina sa ilalim ng matinding presyon. Ang bagong aktibo na Genesis Divine Light sa kanilang mga katawan ay mabilis na bumagsak, at nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa kanilang mga katawan. Kabanata 6209. Sina Rebella, Zitlali, Yancy, at Wiley, na lahat ay umabot sa rurok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation, ay nagpakilos ng kanilang buong lakas upang labanan ang walang katulad na pressure. Tanging si Layla, na may pinakamataas na cultivation base, ang malayang nakagalaw sa ilalim ng gininto ang liwanag, kahit nasa napakababang bilis. Nang makita na ang lahat ay nahihirapang kumapit, itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang Years One Genesis Bell ay mabilis na lumipad patungo sa langit. Lumaki ito ng walang hanggan habang umiikot hanggang sa Bamalot sa buong Zindaro's Genesis World. Sa wakas, nilabanan nito ang laganap na gintong liwanag at nakakatakot na presyon.
Isang nagulat na tunog ang nagmula sa kawalan, na sinundan ng isang marangal ngunit ethereal na boses na umuusbong. James, ginamit mo talaga ang Guardian Treasure ng aking Timea sect sa mga limitasyon nito. Ito ay medyo hindi inaasahan. It's Gladwin, mahinang paalala ni Layla. Napangiti si James. Ano ang tawag sa supernatural power na ito? Medyo nakakatakot. This is called the Historial Dragon's Breath, bulong ni Layla. Isang pamamaraan na nilikha mismo ni Gladwin, na nagpapadalisay sa aura ng kapangyarihang pangkasaysayan. Maaari nitong supilan ang lahat ng nabubuhay na nilalang, pinipigilan ang mga may mas mababang mga base ng paglilinang at binabawasan ang bilis ng kahit na ang mga may pantay na paglilinang. Siya ay isang henyo. Humalaklak si James at sinabing, I wonder kung kaya ba ng ultimate golden body ko. Nang magsasalita na sana si Layla, biglang pumailang lang si James sa langit. Lumabas siya sa kumikinang na globo na sakop ng Years 1 Genesis Bell at hinarap ang Historial Dragon's Breath ni Gladwin, dahan-daang sumulong ng hakbang-hakbang sa kawalan. Naramdaman niya ang paghina ng kanyang bilis sa ilalim ng presyon ng Historial Dragon's Breath, ngunit kaya pa rin niyang lumaban. Kawili-wili. Sa kawalan, si Gladwin, na nagniningning sa gininto ang liwanag, ay biglang humagalpak sa isang nakakatakot na tawa nang makita niyang papalapit si James. Dumating si James sa harapan ni Gladwin at umupo. The Historial Dragon's Breath. Isa ka talagang supernatural power genius. I wonder how it compares to the righteous aura of Yegor. James, hindi ako pumunta dito para makinig sa pambabala mo, mahinang sabi ni Gladwin. You could consider it as coming to be condemned by the teacher. Iyon ay medyo isang assertion. Tumaas ang kilay ni James at ngumiti. Dahil ito ay isang pagkondena ng guro, nasaan ang iyong guro kung gayon? Tumigil sandali si Gladwin, saka humagalpak ng tawa. Bastos ka. Masyado kang mapaglaro. Sige, mabibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Nakangiting tanong ni James, don't you think I'm actively seeking a meeting with you? Nakangiting tumango si Gladwin. Ang ganitong paraan ng pag-aayos ng isang pulong ay talagang espesyal, ngunit hindi mo ba iniisip na ako, bilang ang dakilang tagapagtanggol, ay dapat na magalit? Hindi ka pa sect leader ng Timea sect. Ang galit ay hindi mabuti para sa iyo. Kumuha si James ng isang pitchel at isang baso ng alak, masiglang nagbuhos ng inumin. Nakita ni Gladwin ang sunod-sunod na pag-inom ni James na tila sarap na halos hindi na niya pinansin ang presensya ni Gladwin. Galit na sabi ni Gladwin, have you had enough? Gusto mo ba? Sinaman siya ng tingin ni James. Pagkatapos ay itigil ang pagpapanggap at alisin ang iyong supernatural na kapangyarihan. May malaking plano pa tayong pag-usapan. Dahil dito ay hindi na nakaimik si Gladwin. Umiinom ka ba o hindi? James urged, it's almost finished. Huminga ng malalim si Gladwin. Pagkatapos, itinaas niya ang dalawang kamay para bawiin ang Historial Dragon's Breath ngunit itinuro ang isang kulay abo na Historial Power kay James, na tuluyang bumalot sa kanya. Sa kanyang sorpresa, ang Historial Power ay ganap na hinigup sa sandaling lumipat si James. Ikaw ba talaga ang ultimate golden body? Hindi makapaniwalang tanong ni Gladwin. Gusto mo ba? Napangisi si James. Kung gayon kailangan mo munang sirain ang iyong katawan. Alright, brat. I don't have time to waste with you, malamig na sabi ni Gladwin. Kung hindi ka magpaliwanag ngayon, kahit ikaw ang ultimate golden body o ang kina ng cultivation ng Dalecon, papatayin pa rin kita. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Kabanata 6210. Si James ay nagbuhos ng isa pang inumin ng walang pag-aalinlangan at sinabing, ganyan ka ba talaga kagulo at balak mo akong patayin dahil lang sa usapin ng Javerai sect? Mayroon ka bang iba pang akusasyon na ihahagis sa akin? Nagalit si Gladwin. Pinaglaruan ni James ang wineglass sa kamay at tumawa. Mahusay na tagapagtanggol, isang bagay kung hindi mo protektahan ang iyong sarili, ngunit medyo nakakadismaya na makita kang lumalaban sa US. Nang marinig ito, mukhang natarante si Gladwin. Anong ibig mong sabihin, brat? Talagang nilusob namin ang hukbo ng Javerai sect, mahinahong sabi ni James.
Gayunpaman, wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi nila na-encroach ang ating Zindaro's Genesis world. Walang hiya ka, brat. Galit na bulalas ni Gladwin. The Zindaro's Genesis world is part of my righteous alliance. Sinakop mo na. Mali ba na utusan ko ang Javarai sect na palakasin ito? Siyempre mali, sabi ni James kay Gladwin, ikinalat ang kanyang mga kamay. Nakalimutan mo na ba kung sino tayo at ano ang mga pagkakakilanlan natin? Nanlaki ang mata ni Gladwin. Ito. Ako at si Truett ay mga elder ng Mount Marty Alice sa Timeh sect, sabi ni James sa bawat salita. Si Layla ang Law Enforcement Great Elder. Si Rebella, Seisha, at Adair ay Law Enforcement Elders. Lahat tayo ay miyembro ng Timeh sect, mga kasama ng iisang sekta. Napabuntong hininga si James na may kaunting pait. Dakilang tagapagtanggol, umaasa sa iilan lamang sa atin, sa wakas ay nabawi natin ang Zindaro's Genesis world mula sa pagsalakay ng bagong alyansa, na nagdulot ng kaluwalhatian sa Timeh sect. Gayunpaman, itinuturing tayong mga kriminal sa halip na mga bayani. Natigilan si Gladwin. Ikaw. Ito. Ngumuso si James, hindi mo man lang inimbestigahan ang sitwasyon, at ipinadala lang ang Javarai sect para bawiin ang Zindaro's Genesis world na kinuha natin. Paano ko malalaman kung dumating sila para agawin ang mundo at sino ang nag-utos sa kanila? Ano pa, nang dumating ang kanilang hukbo at naglunsad ng direktang pag-atake, dapat bang tumayo na lang tayo at kinuha ito? Sa pakikinig sa sinabi ni James, hindi napigilan ni Gladwin na matawa. You little brat, now you're admitting to being an elder of the Timeh sect. Noong panahon sa Demon Region, sinubukan kitang hikayatin na bumalik sa sekta, pero ikaw. Nagkakamali ka na naman, putol ni James kay Gladwin. Huling oras sa Demon Region, iminungkahi mo na maglaan tayo ng oras upang isaalang-alang. Bukod, kanina sa pangunahing bulwagan ng Lustus Sect Headquarters, hinimok mo akong tapusin ang sarili kong negosyo at bumalik sa Timeh sect ng mas maaga dahil sa kakulangan. Nang lakas tao, hindi ba? Napatulala si Gladwin sa sagot ni James. Tumaas ang boses ni James at sumigaw, kung hindi ko itinuring na mga miyembro ng US ng Timeh sect, na ilantad ko sana ang kinaroroonan ng anak ng Yakis Holiness sa harap niya, at ibinunyag ko pa ang mga sekreto ninyo ni Zayshar Persecond. Kailangan ko pang sabihin ang tungkol sa krisis na hinarap mo. Hindi nakaimik si Gladwin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadulas si James. Malinaw na sinisikap ni James na maghasik ng hindi pagkakaunawaan, ngunit ngayon ay tila siya ang napagkamalan. Siya ay tunay na isang tusong maliit na sorrow. Hindi maipagpatuloy ni Gladwin ang walang kabuluhang pagtatalo kay James, kung hindi, mauubusan siya ng mga dahilan at mahulog sa kanyang bitag. Sa pag-iisip nito, malamig na muling tinitigan ni Gladwin si James. Huwag muna nating isipin ang mga nakaraang bagay sa ngayon. Tatanungin kita, ngayong nasaktan mo na ang Javarai. Ang sekta sa ilalim ng aking bandila, maaari itong humantong sa pag-alis nila sa matuwid na alyansa, o kahit napahiniin ang aming alyansa at matalo sa bagong alyansa. Paano mo balak magpatawad? Sa wakas nakarating ka na sa punto. James gave Gladwin a disdainful look. So, hindi mo na ba ituloy ang usapin ng laban na ito? Wala akong oras makipagtalo sa iyo tungkol dito ngayon. Tinuro ni Gladwin si James. Gusto kong malaman mo kung paano mo nasaktan ang Javarai sect at ibalik sila. Kung hindi, hindi kita papakawalan ng madali. Kabanata 6211. C. Na-misunderstood mo na naman ang intensyon ko. Sigaw ni Gladwin. Nag-click si James sa kanyang dila. Bakit kita tutulungan na maging pinuno ng Timeh sect kung ganito ang pakikitungo mo sa akin? Parusahan mo ako o patayin kung gusto mo. Hindi ako magbibitiw ng isang salita ng reklamo tungkol dito. Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi maiwasan ni Gladwin na magtaka kung may ibang plano si James. Isa pa, ano ang kinalaman ng Javarai sect sa kanilang mga plano na gawing susunod na pinuno ng Timeh sect si Gladwin? Tumikim si Gladwin at mahinang sinabi, binata, itigil na natin ang pambubugbog at dumiretso sa punto. You must apologize first. Ngumuso si James. I won't put up with unfair treatment when I am already doing so much to help you.
Kung iisipin mo, anong benepisyo ang makukuha ko kapag nahirang ka na bilang bagong pinuno ng Timaeus sect? Tumigil sandali si Gladwin. Pagkatapos, pinigilan niya ang sama ng loob at ngumiti kay James. I apologize. Medyo harsh ako kanina. Inilayo ni James ang mukha at mayabang na nagtaas baba. Galit na bamulong si Gladwin, I am sincerely sorry for my inconsiderate actions. You can forgive me now, right? Ramdam ni James kung paano mawawalan ng pasensya si Gladwin. Sa wakas ay tumugon siya, dapat mong pakinggan ang aking paliwanag nang hindi ako pinutol sa oras na ito. Bahagyang tumango si Gladwin kahit nag-aatubili. Ako ay nag-claim na mula sa panig ng Timaeus sect at sumalakay sa hukbo ng Javarai sect. Iyon ay isang paraan lamang upang makamit ang ating plano. Napabuntong hininga si James. Ang aktwal na layunin natin ay makuha ang suporta ng Javarai sect. Kailangan natin silang hamakin si Zachary para magbago ang isip nila at gawin kang bagong pinuno ng Righteous Alliance. Nanlaki ang mga mata ni Gladwin. Pwede ba? Pwede ba yun? Depende yan kung willing kang sundin ang mga tagubilin ko pagkatapos nito. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa mukha ni James. Naintriga si Gladwin sa mungkahi ni James. Itinaas niya ang kamay niya at naglagay ng soundproof formation sa paligid nila ni James. Naka-activate pa rin ang Historial Dragon's Breath. Anong plano? Napatitig si Gladwin kay James. Ngumisi si James. Una, kailangan mong pumunta sa Javarai sect. Sabihin mo sa kanila na si Zachary ang nag-utos ng pag-atake at hindi mo ito alam. Say something along the lines of how Zachary felt threatened by the amount of support you received in the Righteous Alliance. Sa makatuwid, sinusubukan niyang mag-udyok ng hidwaan sa pagitan mo at ng iba. Nagsalubong ang kilay ni Gladwin. Maniniwala kaya sila? Hindi sila lubusang makumbinsi. Lumawak ang ngiti ni James. Gayunpaman, kapag sinabi mo sa kanila kung paano bumaba si Zachary mula sa kanyang orihinal na cultivation at pumasok sa isang closed-door meditation, tiyak na maniniwala sila sa iyong mga salita. Humugot ng mahabang hininga si Gladwin. May point ka. Sinabi ni James nang hindi nagmamadali, para sa susunod na hakbang, pagkatapos makuha ang tiwala ng mga miyembro ng Javarai sect, dapat mong makuha ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pangako sa kanila ng masaganang gantimpala. You should be quite good at that part. Hindi naman kita kailangang turuan kung paano gawin to, diba? Bahagyang namula si Gladwin at tumango. Ang ikatlong bahagi ay ang pinakamahalagang hakbang. Pahayag na nagpatuloy si James, kailangan mong iparamdam sa mga miyembro ng Javarai sect na sila ay tumatanggap ng napakaraming espesyal na pagtrato kumpara sa iba pang miyembro ng Righteous Alliance. Ikaw ang gumaganap na pinuno ng alyansang matuwid sa ngayon. Sa ganoong paraan, ang mga miyembro ng Javarai sect ay lubos na magtitiwala at susuportahan ka. Kabanata 6212. Napabalikwas si Gladwin sa ulo at tumawa. Maaga ka pa nakaisip ng maselang planong ito, ha? Tama ka. Wala kaming sama ng loob sa isa't isa. Sumagot si James, gayunpaman, sinubukan akong patayin ni Zachary noon. Kahit na hindi mo ginawa ang mga alok na iyon, susubukan ko pa rin na mawala siya sa posisyon ng pinuno ng Timaeus sect. Dahan-daang tumango si Gladwin. With that said, ibig sabihin ba nito ay kakampi na tayo? Hindi. Umiling si James. We are just partners in crime. Siguro hindi ko makakamit ang mga bagay na kaya mong gawin. Ganon din sa kabaligtaran. Sa makatuwid, kailangan nating tulungan ang isa't isa at magtrabaho patungo sa pagkamit ng ating layunin sa isa't isa. Sige. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Gladwin. I feel very reassured after hearing that from you. By the way, what happened with the Bihoterm sect and the Sanctum sect? Bahagyang ngumiti si James. Ibinahagi niya ang tungkol sa mga insidente na may kaugnayan sa Bihoterm sect ng detalyado. 1/3. Humalaklak si Gladwin at tumango. So, that makes you the owner of 2 Genesis worlds now. Gusto rin kitang makausap tungkol dyan. Ngumisi si James. Ang Timaeus sect ay isang malaking organisasyon, at wala akong nais na masangkot sa mga alitan ng iyong mga miyembro. Tutulungan kitang tanggalin si Zachary.
Kapag naabot mo na ang posisyon bilang bagong pinuno ng Time Sect, maaaring magwakas ang ating pagtutulungan depende sa sitwasyon. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay hindi sapat na bukas palad upang mag-alok ng dalawang bagong Genesis Worlds na pagmamay-ari ko ng proteksyon, kung gayon hindi ko na nakikita ang pangangailangan para sa US na tulungan ang isa't isa. Tumingin si Gladwin kay James at ngumiti ng masama. Humanga siya sa matalinong pagbabante sa kanya ni James. Bukod dito, hindi man lang nabanggit ni James ang kanyang koneksyon sa Skynet at sa Lustig Sect. Lumawak ang ngisi ni Gladwin. Kung sinunod ko ang payo mo at sinabi ko sa mga miyembro ng Javerai Sect ang sinabi mo kanina, baka sisihin ka nila. Ayos lang. Sagot ni James, naniniwala ako na kakayanin mo ng maayos ang sitwasyon, Mr. Gladwin. Humalaklak si Gladwin. Mukhang nagkasundo kami ngayon. Sana, magtagumpay kami sa pagpapabagsak kay Zachary sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, nag-teleport si Gladwin at nawala sa paningin ni James. Sabay-sabay na inangat ang soundproof formation at historial Dragon's Breath. Sa sandaling inilagay ni James ang Years 1 Genesis Bell, maraming tao ang nagkatawang tao malapit sa kanya. Wala na si Gladwin. Tanong ni Truett. Sinabi ni Rebella, masyadong makapangyarihan ang matandang iyon. Nagawa niyang magpakawala ng sapat na kapangyarihan para masakop ang buong Zindaros Genesis World. Itinuring siyang isa sa mga nangungunang magsasaka sa Ancient Genesis World, monotonous na sagot ni Layla. Iba siya sa ibang quasi-Dailcon rank cultivators. Umalis siya nang walang ginagawa. Napatingin si Adair kay James. Master, ano ang napag-usapan ninyong dalawa? Napangiti si James nang nakakatakot. Yung mga puno ng kasakiman ay higit na nagmamalasakit sa pagkuha ng gusto nila. Lahat ay nagtataka sa kanilang mga mukha nang marinig ang sinabi ni James. Sige, James continued, it's time we proceed with the wedding preparations. Natigilan ulit ang iba dahil sa sinabi niya. Sa sandaling umalis ang grupo ng mga magsasaka sa Zindaros Genesis World, isang purplish-pink na liwanag ang bumungad sa kalangitan. Nang dama po ang liwanag sa isang lugar, na material doon si Lady Jacinth makalipas ang ilang segundo. Medyo matalino ang lalaking iyon. Naloko pa niya si Gladwin. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Kabanata 6213. Iniabot ni Lady Jacinth ang kanyang mga braso. Pagkatapos, nagsimula siyang sumipsip ng Genesis power at mga fragment ng kaluluwa na naiwan sa larangan ng digmaan sa ibaba. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang mas maliwanag na purplish-pink na ilaw na nagpapahiwatig na ang kanyang kapangyarihan ay bumuti ng malaki. Noon lang, dalawang magkaibang itim at puting masa ng gas ang nagtipon sa langit sa itaas niya. Dahan-dahan, nabuo ang isang Tai Chi diagram. Yin Governor, that two could hold a conversation just fine. Hindi ba pwedeng mag-chat din tayong dalawa? Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Tai Chi. Napangisi si Lady Jacinth. Get lost. Don't blame me if you end up to be bugging from me. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Tai Chi. Hindi mo kailangang dumaan sa heavenly tribulations. Gayunpaman, imposible na para sa iyo na makamit ang Dailcon rank sa gumuhong Tai Chi world. Pinisil ni Lady Jacinth ang kanyang ilong. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ilipat ang lahat ng dumi na matatagpuan sa lahat ng mundo sa paligid patungo sa Tai Chi diagram na lumulutang sa itaas niya. Sa isang iglap, ang dumi ay napasok ng gumagalaw na daloy ng mga itim at puting gas. Ikaw! How dare you! Galit na sigaw ni Tai Chi. Ha ha ha! Histeryosong tumawa si Lady Jacinth, kung hindi ka titigil sa pagmamaktol, pupunuin ko ng dumi ang lahat ng templong sumasamba sa iyo. Kaya ko pa ring gawin yun kahit hindi pa ako sapat para patayin ka. Ikaw ay walang pag-asa na matigas ang ulo. Nagalit si Tai Chi, kung pipilitin mong gawin ito, hindi ako magdadalawang isip na gumanti. Hindi ako makakagawa ng labis na pinsala sa iyo dahil tila hindi ka nagtataglay ng anumang malalaking ambisyon o pangunahing alalahanin. Gayunpaman, mayroong isang tao na pinapahalagahan mo. Pahihirapan ko siya sa bawat pagsubok at kapigatian. I'll wipe out his existence. Kumunat ang noo ni Lady Jacinth.
Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-conjure ng milyon-milyong purplish-pink na kamay na inaabot ang Tai Chi diagram. Ang malalakas na pagsabog ay umalingaw-ngaw habang ang mga kamay ay humampas sa diagram. Maghintay ka lang. Umalingaw-ngaw ang boses ni Tai Chi sa kalawakan habang ang diagram ng Tai Chi ay unti-unting nawawala at nawala. Isang taong mahalaga sa akin. Ngumuso si Lady Jacinth. Nag-aalala lang ako kung paano ko ibibigay sa iyo ang pinakamasakit na katapusan. Sa sandaling iyon, nakita ni Lady Jacinth ang tatlong nagbabantang aura na mabilis na papalapit. Uminom lang ako ng ilang pills mula sa kanila, ngunit ang tatlong matatandang iyon ay hindi susuko. Nanunuya si Lady Jacinth at nag-teleport, na nag-iiwan lamang ng bakas ng purplish-pink na ilaw. Makalipas ang ilang segundo, nagmaterial ang dalawang babae at isang lalaki sa lugar kung saan nakatayo si Lady Jacinth. Dapat maparusahan ang masamang babaeng iyon. Sinabi ng isa sa mga babae, ninakaw niya ang aking grand historial peel. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang na magsasaka. Siya ay hinigup ang lahat ng mga kapangyarihan na matatagpuan sa lugar na ito at pinahusay muli ang kanyang mga kapangyarihan. Mahihirapan tayong mahuli siya ngayon. Sumagot ang middle-aged lady cultivator, ininom niya lahat ng pills namin. Dapat ay makakamit niya ang Dalcon rank sa lalong madaling panahon. Hindi. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Matigas na sinabi ng isa pang ginang, kung hindi, darating ang kaguluhan sa ating Genesis Worlds. Napatingin siya sa mga kasama niya. Mayroon bang anumang malalaking kaganapan na magaganap sa lalong madaling panahon? Ang isa pang magandang babae ay sumagot, oo. Malapit ng pakasalan ng young master ni Skynet ang Saintess ni Lusted Sect. Magaling. Tumango ang dalaga, dadalo kami sa okasyon at hahanapin siya doon. Hindi niya palalampasan ang isang mahalagang kaganapan na tulad nito. Baka hindi ito magustuhan ni Igor, paalala ng lalaki sa mga babae. Gayunpaman, dapat tayong magtungo. Walang ekspresyong sinabi ng dalaga, naniniwala akong hindi papanig si Igor sa babaeng iyon. Pagkatapos, ang tatlong magsasaka na iyon ay nag-teleport at naglaho sa lugar. Kabanata 6214. Ang kasal sa pagitan ng Young Master ng Skynet at ng Saintess ng Lusted Sect ay malaking balita para sa mga taong naninirahan sa iba't ibang Genesis Worlds. Nagsimulang gumawa ng mga plano ang iba't ibang grupo at puwersa upang makakuha ng maraming benepisyo mula sa unyon na ito. Sa kabilang banda, nakagawa na rin ng ilang arrangement si James. Inilagay niya si Yancy at ang hukbo ng Bihoterm Sect sa Zindaro's Genesis World. Gayun din, pinananatili niya si Wiley at ang mga miyembro ng Sanctum Sect sa Sanctum Genesis World. Hindi sila haharap sa anumang malalaking banta sa panahong ito ng tigil putukan. Gayunpaman, ang Zindaro's Genesis World at ang Sanctum Genesis World ay nagbigay ng landas na nag-uugnay sa Skynet, ang Lusted Sect, at ang Forlet Land. Bukod dito, ang dalawang Genesis World na iyon ay napakahalaga sa imperyo ng Jade Mora. Sa makatuwid, mas maingat si James sa mga isyong nauugnay sa Genesis Worlds. Gayun din, ipinagkatiwala ni Igor at Matanaye kay James ang gawain ng pagdaraos ng seremonya ng kasal nina Truett at Zitlali. Isa rin itong pagkakataon para makapasok si James sa Skynet at sa Demon Dungeon. Inatasan ni James ang mga babae na tulungan si Zitlali na maghanda para sa kasal. Pagkatapos, pumunta sila ni Truett sa headquarters ng Skynet. Sa labas ng punong tanggapan ng Skynet, makikita nina James at Truett ang maraming cultivator mula sa iba pang mga sekta at grupo na naghihintay ng balisang. Ang mga taong ito ay gustong mangalap ng higit pang impormasyon mula sa Skynet ngunit hindi pinahintulutang makapasok. Tingnan mo ang daming tao. Napangiti si James. Ang iyong kasal ay tiyak na maging sentro ng atensyon sa oras na ito. Who cares? Napaawang ang labi ni Truett. That's my dad's business. It has nothing to do with US and the Jade Mora Empire. Natigilan si James sa sinabi ni Truett. Nai-imagine na niya na inihahampas ni Igor ang kanyang letigo kung narinig ni Igor ang kanyang anak. Itinuro ni Truett ang kanyang tingin kay James. Dapat tayong pumunta sa. Pinutol siya ni James habang pinagmamasdan niya ang Years 1 Genesis Bell sa kanya at kay Truett.
Pagkatapos, lumipad ang kampana sa direksyon ng Demon Dungeon. Kasabay nito, ang isang Tai Chi diagram na nabuo mula sa mga ulap ay lumutang ng mataas sa kalangitan. That bastard is trying to return to the Yin's void. Hindi ako papayag. Tumahol ang gobernador ng Yang. Siya ay nagpasabog ng historical power, na bumalot sa Years 1 Genesis Bell halos kaagad. Guro, ang gobernador ng Yang na umaatake sa US. Ipinadala ni Lizzie ang kanyang boses kay James. Ang gobernador ni Yang. Kumunot ang noo ni James. Hindi pa sumusuko ang lalaking iyon. Hindi mo ba siya binigyan ng kritikal na hit pabalik sa Forlet Land? Tanong ni Truett, napakabilis niyang lumabas sa lugar na iyon. Kailangan muna natin siyang talunin para makapunta sa susunod nating destinasyon. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Truett. Dapat manatili ka sa aking kaluluwa sa ngayon. Isang misteryosong ngiti ang isinalubong ni Truett kay James. Pagkatapos, nag-teleport siya palabas ng Years 1 Genesis Bell. Sumigaw si James, Truett, masyadong delikado. Umakyat sa langit si Truett at tinitigan ang Tai Chi diagram. Young Governor, you dare attack US. Sa loob ng bakuran ng punong tanggapan ng Skynet. Ngumisi ang gobernador ng Yang. Ang 9th Tribulation Cultivator ng Middle Grade Years 1 Dale rank na tulad mo ay naglakas loob na magsalita sa akin sa ganoong tono. Dapat ay may death wish ka. Pinasabog ng gobernador ng Yang ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan, na naganyong Tai Chi diagram, sa direksyon ni Truett. Boom! Inihagis ni Truett ang kanyang espada at winasak ang pag-atake ng gobernador ng Yang sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng napakalaking lakas ng espada. Ha! Interesting. Ang gobernador ng Yang ay nag-teleport at muling humarap kay Truett. Hinawakan niya sa lalamunan si Truett at bahagyang binuhat ang lalaki. Hindi may galaw ni Truett ang isang kalamnan habang dumarating ang napakalaking pressure sa kanyang katawan. Akala mo ba hindi ako mangangahas na patayin ka dahil lang nasa loob tayo ng teritoryo ng Skynet? Ang gobernador ng Yang ay nagsabi sa isang monotonous na boses, tulad ng sinabi ko, sinumang kasangkot kay James ay haharap sa isang napakasakit na wakas. Sinabi ni Truett sa bakal na boses, isang katulad mo. Kabanata 6215. Ang tanga mo naman. Hinigpitan ng gobernador ng Yang ang kanyang kapit sa leeg ni Truett. Namumula ang mukha ni Truett habang pilit siyang huminga. Maaaring puksain siya ng gobernador ng Yang anumang sandali. Sa sandaling iyon, sumigaw ang gobernador ng Yang, James Caden. Hindi ba ikaw ang pinakatapat sa iyong mga kaibigan? Ang matalik mong kaibigan ay pinarurusahan bilang kapalit mo. Ipagpatuloy mo pa ba ang pagtatago sa kampanang iyon? Pagkatapos sabihin iyon, nakulong ng gobernador ng Yang si Truett sa loob ng isang Tai Chi diagram at itinulak siya sa isang tabi. Sa loob ng diagram ng Tai Chi, napasigaw si Truett sa matinding paghihirap nang tumama sa kanya ang hindi mabilang na mga kidlat na ginawa mula sa Heavenly Tribulation. Ang Years 1 Genesis Bell ay kumikinang ng maliwanag na may kulay abong ilaw sa sandaling iyon. Mabilis na nagsimulang umikot ang kampana, at bumaril ito patungo sa gobernador ng Yang. You dare come at me like this? Wala na tayo sa Forlet Land, tanga. Ang gobernador ng Yang ay nagpadala ng isa pang pagsabog ng kapangyarihang pangkasaysayan. Ang pag-atake ng gobernador ng Yang ay tumama sa Years 1 Genesis Bell at pinalipad ito. Isang malaking bitek ang nabuo sa kampana. Pagkalipas ng ilang segundo, ang Years 1 Genesis Bell ay nagbagong anyo sa isang 2 taong gulang na paslit na ang buong katawan ay matingkad na pula. Tumayo ang paslit sa harap ni James. Lizzie. Malakas na tawag ni James. Lumuwa si Lizzie ng isang subo ng dugo. Pinandilatan niya ang Yang gobernador. Guro, nilabag niya ang batas ng mga landas at sinubukan niyang saktan ang isang mortal na nilalang sa kabila ng pagiging gobernador ng Yang. Hindi tayo mapaparusahan kahit papatayin natin siya ngayon. Mayroon lang siyang kapangyarihan sa 9th Tribulation ng Consummation Years 1 Dale rank dahil sa kanyang mga pinsala. Dapat nating subukan at ibagsak siya. Nag-teleport si James at muling lumitaw sa tabi ni Lizzie. Para kay Truett. At para sa ating karangalan, kailangan natin siyang talunin. Humagalpak ng tawa ang gobernador ng Yang. Ikaw.
Gusto akong talunin ng isang cultivator na nakamit lang ang peak ng Years One Dale Ranks 8th Tribulation. You're delusional. Ang gobernador ng Yang ay naghagis ng bola ng historical power patungo sa diagram ng Tai Chi. Si Truett ay nakulong sa loob. Namilipit sa sakit si Truett at halos bigla ang sumigaw sa taas ng boses. Higit pang mga ulap ng kapigatian ang natipon sa itaas niya. Bamulong si James sa pag-aalala. Truett, gusto mo siyang iligtas, di ba? Mapanuksong ngumiti ang gobernador ng Yang. Pag-usapan muna natin ang nangyari noon sa Forlet Land. James raged, ako ang gusto mong makipag-settle ng scores. Bitawan mo muna si Truett. Oo naman. Tumango ang gobernador ng Yang. Lumuhad ka at yumuko ka sa akin. Kung hindi, lilipulin ko kaagad ang kaibigan mo. Kinulong ni James ang kanyang mga kamao. Sa isang iglap, nagpadala siya ng isang putok ng amethyst gold power patungo sa diagram ng Tai Chi na may hawak na Truett. Habang ang purple gold energy ay tumama sa Tai Chi diagram, mas lalong sumigaw si Truett. Gayunpaman, ang pag-atake ni James ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas sa istruktura. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Hahaha. Tumawa ng masama ang gobernador ng Yang. I'll allow you some time. You can give your best and try to break the Tai Chi Tribulation Formation trap, your friend. Huwag kang makinig sa kanya, guru. Nagbabala si Lizia, ang Tai Chi Tribulation Formation ay maaaring sumipsip ng halos anumang anyo ng enerhiya. Masasaktan mo lang si Truett kung ibibigay mo ang iyong kapangyarihan sa formation. James said bitingly, very well. Kakalabanin na lang natin siya. Gayunpaman, patuloy na tumatawa ang gobernador ng Yang. Maaari mo akong labanan kung gusto mo. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyang mga kapangyarihan at kultibasyon ng iyong kaibigan, maaari lamang siyang tumagal ng ilang sandali sa porma sayon na iyon bago mapuksa. Sabi ni James habang nakapikit, bakit ka? Lumuhad at yumuko. Sumigaw ang gobernador ng Yang, tutupad ako sa aking pangako at pakakawalan ko siya pagkatapos. Kabanata 6216. Ikaw ay talagang kasuklam-suklam. Galit na sigaw ni Lizia. Nag-transform siya sa isang sinag ng pulang ilaw at bumaril patungo sa gobernador ng Yang. Boom! Isang malaking, madugong butas ang ginawa sa gitna ng katawan ng gobernador ng Yang. Siya ay nahuli ng tuluyan. Bakas sa mukha niya ang galit at hindi makapaniwala. Lubos kong minaliit ang Bell Spirit na iyon. Nang muling sumama sa kanya ang sinag ng pulang ilaw, ang gobernador ng Yang ay naghagis ng suntok sa direksyon nito. Sa mismong sandaling iyon, nag-teleport si James at sumanib sa pulang ilaw. Pinakawalan niya ang ultimate golden body at direktang kinuha ang suntok ng gobernador ng Yang. Napaatras ng puwersa si James. Ang kanyang likod ay bumagsak sa Tai Chi diagram na nakakulong kay Truett. Pagkatapos, lahat sila ay pinadalang lumipad sa malayo. Hahaha. Tinitigan ng gobernador ng Yang ang kanyang mga kalaban na may pangungutya. Lahat kayo ay mahihina. Sino ang nagmamalasakit sa batas ng mga landas? Ang pinakamalakas ay laging panalo. Ngayon, lumuhad. Itinaas ng gobernador ng Yang ang kanyang kamay. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw sa itaas ni James. Habang dahan-dahan itong umuusad pababa, isang napakalaking pressure ang dumating kay James, dahilan para bahagyang yumuko siya. James, hindi ka dapat lumuhad. Malakas na tawag ni Truett. Sa mga kapangyarihan ni Lizia na tumutulong sa kanya, pinakawalan ni James ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagawang ituwid ang kanyang sarili muli. Tumahol ang gobernador ng Yang, lumuhad. Ang pressure na nagtutulak kay James ay lumaki ng husto. Umubo siya ng dugo habang durog ang kanyang Genesis Divine Light. Bumagsak si James sa lupa sa isang tuhod sa susunod na sandali. Magaling. Lumawak ang ngiti ng gobernador ng Yang. Gayunpaman, hindi ito sapat. Gusto kong lumuhad ka sa magkabilang tuhod. Ibinahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa malaking kamay at nadagdagan ang pressure na bumababa kay James. Gusto mo lumuhad ako sa harap mo? Mangarap ka. Napaawang ang labi ni James. Isang malakas na black and white na enerhiya ang nagmula kay James habang tinutulak niya ang sarili mula sa lupa. Bakit ka? Lumuhad. Nagalit ang gobernador ng Yang.
Nagbigay siya ng napakalaking historical power kay James. Ang bahagi ng kanyang kapangyarihan ay naabsorb sa Ultimate Golden Body ni James. Ang natitirang bahagi nito ay muling itinulak si James sa lupa sa isang tuhod. Sigaw ni James at muling bumangon. Nanginginig ang kanyang mga paa habang sinusubukan niyang itulak pabalik ang napakalaking puwersa na dumarating sa kanya. Ngumisi ang gobernador ng Yang, ikaw ay isang matyagang tao, ngunit hindi iyon sapat. Kung pipilitin kong paluhod ka, hindi mo magagawang magpakamatay at maiwasan ito kahit na ano. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Dalawang crescent-shaped sword energies na kumikinang na may itim at puting mga ilaw na hiniwa sa tuhod ni James. Bumigay ang mga binti ni James, at napaluhod siyang muli. Hahaha. Parang mas ganyan. Tumawa ang gobernador ng Yang. Nawalan ng pag-asa si Truett habang pinapanood si James na pinahihirapan. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan ng sandaling iyon. Kasabay nito, ang pendant na suot ni Truett ay kumikinang na may nakakasilaw na ilaw. Napakaraming enerhiya ang pumulibot sa katawan ni Truett sa loob ng ilang segundo. Habang iniunat ni Truett ang kanyang mga braso, ang enerhiya ay bumaril palabas at nabasag ang Tai Chi diagram na nagpapanatili sa kanya. Lumipad si Truett patungo sa napakalaking kamay na lumulutang sa itaas ni James. Kabanata 6217. Bakas sa mukha niya ang pagkalito sa gobernador ng Yang. Imposible yan. Paano niya nailalabas ang Turtle Power? Sa kabilang banda, ginamit ni Truett ang fragment ng Turtle Power para itulak ang dambuhalang kamay sa isang tabi. Agad na itinuwid ni James ang kanyang likod at nag-conjure ng isang napakalaking, gininto ang masamang espiritu. Ang masamang espiritu ay sumugod patungo sa gobernador ng Yang. Samantala, nag-teleport si James patungo sa napakalaking kamay at binato ito ng suntok. Sa kapangyarihan ni Truett, pareho nilang nagawang sirain ang malaking kamay na iyon. Kasabay nito, ang masamang espiritu ni James ay nakikipaglaban na sa gobernador ng Yang. Hindi lamang ang masamang espiritu ang nagtataglay ng mga kapangyarihan ng isang Years One Dale Ranks 9 Tribulation Cultivator sa kanilang pick, ngunit ito ay pinagsama rin kina Hammer at Fennec. Ang mga suntok ng masamang espiritu ay naglalaman pa ng mga kapangyarihan ng makasaysayang dakilang sumpa. Maging ang gobernador ng Yang ay nag-iingat sa mga pag-atake nito. Sa sandaling nabasag at nalaglag ang dambuhalang kamay, binaril kaagad ni James at Truett ang gobernador ng Yang. Sa fragment ng Turtle Power, halos kapantay ang kapangyarihan ni Truett sa kapangyarihan ni James. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang umatake sa Yang gobernador ng buong bilis. Sa kasamaang palad, hindi nila kayang harapin ang anumang aktwal na pinsala sa gobernador ng Yang dahil ang huli ay mas malakas kaysa sa kanila. Tapos na akong makipagkulitin sa inyo. Ang gobernador ng Yang ay gumawa ng maraming malalaking kamao sa harap niya. Ang mga kamao na iyon ay bumaril kay James, Truett, at sa masamang espiritu. Ang tatlo sa kanila ay pinalipad ng daan-daang metro ang layo habang ang mga kamao ay humahampas sa kanila. Umubo pa ng dugo sina James at Truett. Maraming bitik ang lumitaw sa buong katawan ni Truett. Ang masamang espiritu ay nagpakawala ng isang desperadong sigaw habang ito ay lumiit sa mas maliit na sukat. Sa kabilang banda, sugatan at gulong-gulo ang kalagayan ni James. Kung hindi dahil sa kanyang ultimate golden body, maaaring napunit ang katawan ni James sa pag-atake. Kahit na nagtamo ng matinding pinsala ang gobernador ng Yang, hindi pa rin sapat ang kapangyarihan ng grupo ni James para mapabagsak siya. Panahon na para wakasan ko ang grupo mo. Ang gobernador ng Yang ay ngumisi ng masama. Kukunin ko rin ang iyong ultimate golden body. Itinaas niya ang kanyang palad at gumawa ng isang sinag ng liwanag na nagpapakita ng pattern ng Tai Chi. Bumagsak ang sinag mula sa langit at dumapo sa ibabaw ni James. Sa isang iglap, naramdaman ni James ang kanyang kaluluwa na pinipigilan ng matinding sakit. Nanginginig na siya. Guru. Si Lysia ay lumabas sa katawan ni James at lumipad patungo sa gobernador ng Yang sa anyo ng isang pulang ilaw na sinag. Muli niyang tinusok ang katawan ng gobernador ng Yang. Naikuyom ng gobernador ng Yang ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Puputulan kita ngayon, tanga ka. Nag-transform siya sa isang napakalaking kamay at sinundan si Lysia.
Sa sandaling iyon, naglabas si James ng napakaraming itim at puti na enerhiya, na nabasag ang sinag ng liwanag na tumatakip sa kanya. Pagkatapos, nag-teleport siya papunta kay Lizia. Habang si Lizia ay nag-transform sa isang pulang espada, hinawakan ni James ang hawakan at inihampas ng malakas ang espada sa napakalaking kamay. Sa isang malakas na boom, si James ay natapon ng ilang metro ang layo. Nagsimulang kumalat ang mga bitik sa kanyang ultimate golden body. James! Tumawag si Truett. Ginawa niya ang kanyang espada at nagpakawala ng libo-libong magaan na espada na naglalayon sa gobernador ng Yang. Hindi mo ako maaaring saktan yan. Habang ang gobernador ng Yang ay nagbigay ng mahinang pag-alog ng kanyang kamay, ang mga magaan na espada ni Truett ay sumabog sa hangin. Ngumisi ang gobernador ng Yang at inabot ang kanyang kamay. Sabay hawak ng anino ng kamay sa leeg ni James. Malapit mo nang matugunan ang iyong wakas, bastard. Ito ang makukuha mo sa pang-iinsulto mo sa akin noon. Itinaas ng gobernador ng Yang ang kanyang kabilang kamay at gumawa ng maraming palad sa itaas ni James. Pagkatapos, ibinaba niya ang lahat ng palad kay James. Sa ilang segundong iyon, naparalisa si James dahil sa matinding kawalan ng pag-asa. Wala siyang pagkakataon laban sa gobernador ng Yang dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan. Nag-isip pa nga siya kung magkakaroon ba siya ng pagkakataong maipanganak muli sa pagkakataong ito. Napagtanto din ni James na lubos Napagtanto din ni James na lubos niyang minamaliit ang gobernador ng Yang dahil mas nababahala siya sa kung ano ang gagawin ng Tai Chi. Kabanata 6218. Biglang nagmula ang napakalaking aura mula sa isang tiyak na direksyon nang si James ay handa nang harapin ang kanyang wakas. Boom! Ang kapangyarihang pangkasaysayan na ipinadala ng gobernador ng Yang ay nawasak halos kaagad. Nang siya ay napalaya mula sa kapangyarihan ng gobernador ng Yang, mabilis na nag-teleport si James at muling nagpakita sa tabi ni Truett.
ay nalalayan niya si Truett sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Sa kabilang banda, ang gobernador ng Yang ay medyo natigilan nang biglang naputol ang kanyang kapangyarihan. Tumahol siya, Yegor Sadler. Ito ba ay isang hamon sa isang labanan? Isang lalaking nagpapalabas ng napakalaking halaga ng chrome ang na material sa di kalayuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang alon ng matuwid na aura, na anyong isang malaking ginintoang web, sa direksyon ng gobernador ng Yang. Ang malalakas na pagsabog ay umalangaw habang tinamaan ng web ang gobernador ng Yang. Pagkalipas ng ilang segundo, ang gobernador ng Yang, na lubhang nasugatan, ay nakitang nakahawak sa isang napakalaking kamay. Boom! Ang dambuhalang kamay ay lumutang sa itaas ng gobernador ng Yang at nagpakawala ng matinding panggigipit sa kanya, na pinilit siyang lumuhod. Ang gobernador ng Yang ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang mga pag-atake ni Yegor ay nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Walang sino man ang pinapayagan na lumabag sa aking mga patakaran sa aking espasyo. Kasama ka dyan, ang gobernador ng Yang. Naglabas si Yegor ng isang mamamatay tao na aura habang nakatutok ang kanyang tingin sa gobernador ng Yang. Tila handa siyang lipulin ang gobernador ng Yang sa kanyang susunod na hit. Pakiusap, iligtas mo siya, Saint Yegor. Ang Tai Chi ay nagkatawang tao sa anyo ng isang anino malapit sa Yegor sa sandaling iyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Hindi mo ito magagawa sa kanya. Ngumuso si Yegor. Well, bakit hindi pwede? Sa ilalim ng kontrol ni Yegor, ang dambuhalang kamay ay hamampas sa gobernador ng Yang. Maraming mga bitek ang lumitaw sa katawan ng lalaki, at siya ay pinalaya sa susunod na sandali. Si Tai Chi ay mabilis na naghulog ng bola ng puting gas. Lumipad ang gas patungo sa gobernador ng Yang at binalot ang kanyang katawan. Pagkatapos, dinala ng bola ng gas ang gobernador ng Yang patungo sa Tai Chi. Yegor, paano mo? Papagalitan na sana ni Tai Chi si Yegor, ngunit agad siyang napatigil nang makita niya ang masamang tingin sa mukha nito. Ang aking Panginoon, si Turta, ang lumikha ng espasyong ito. Sinabi ni Yegor sa isang bakal na tinig, pinapahintulutan ko lamang na mangyari ang mga heavenly tribulations dito. Gayunpaman, hindi ko kayo pinahintulutang pumasok dito o sasalakayin ng aking mga tao. Humugot ng mahabang hininga si Tai Chi. Maaari mong supilan ang gobernador ng Yang sa iyong matuwid na aura, ngunit ang iyong ranggo sa paglilinang ay mas mababa pa rin kaysa sa kanya. Kung gagawin mo ito sa kanya ngayon, maiisip mo ba kung ano ang mangyayari sa mga miyembro ng Skynet sa Tai Chi World? Mapanuksong tumawa si Yegor. Pwede mong subukan. Ang pananakit mo sa mga miyembro ng Skynet ay itinuturing na isang paglabag sa Law of Paths. Natigilan si Tai Chi. Yeria, ang Tai Chi Tribulation ay nakatakdang mangyari. Huwag subukang lumaban sa Law of Paths. Patuloy ni Yegor, ayokong pag-usapan ang ginawa mo sa mga tao. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na sumasang-ayon ako sa iyong mga nakaraang aksyon. Alam mo ang lahat. Malamig na sagot ni Tai Chi, ikaw at ako ay matalik na magkaibigan noong nakaraan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yegor. Ako ang nakatanggap ng 30 power, ngunit ikaw ay naging Tai Chi sa halip. Mas alam mo kaysa sino man ang tungkol sa nangyari noon. Nauutol na sabi ni Tai Chi, iyan. Ikaw. Pinutol siya ni Yegor, tama na. Parehong malapit ng harapin ang aming mga kapigatian. Hindi ko makakamit ang Dailcon rank dahil sa aking kapigatian, samantalang maaari kang mawala ng buhay sa panahon ng iyong kapigatian. Dapat mong subukan ang iyong makakaya upang maghanda para sa iyong kapigatian. Tayong mga tao sa wakas ay nakikita na ang pagsilang ng isang superior na magsasaka mula sa ating uri. Kung hindi mo man lang siya mapatawad, paano mo hihilingin sa akin na huwag pansinin ang mga bagay para sa kapakanan ng lumang panahon? Binatukan siya ni Tai Chi, kailangan kong i-secure ang kaligtasan ko. Bukod sa, sino ang dahilan ng lahat ng ito? Pinadalhan siya ni Yegor ng patagilid na sulyap. Nagkaroon ka ng pagkakataon na maiwasan ang sitwasyong ito. Gayunpaman, hinayaan mo silang lahat na masayang dahil sa iyong kasakiman at personal na interes. Sa tingin mo ba, ang pagpatay kay James ay matatanggal ang iyong Tai Chi Tribulation? Mapapatawad ka ba ng gobernador ng Yin ng ganoon lang?
Natahimik si Tai Chi. Ikaw ay isang matalinong tao. Nagpatuloy si Yegor, ito lang ang masasabi ko. Ikakasal na ang anak ko, at hindi ko gustong magsimula ng digmaan sa panahong ganito. Sana ay naipakita ko sa iyo ng malinaw kung nasaan ako. Napabuntong hininga si Tai Chi. Kung gayon, para sa mga lumang panahon, maaari ka bang tumulong na ayusin ang isang pulong para sa akin at sa gobernador ng Yin? Habang nanatiling tahimik si Yegor, mabilis na sinabi ni Tai Chi, mas gugustuhin mo bang makitang lahat ng buhay ay mamamatay? Isasama rin yan ang mga tao. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, sa wakas ay tumugon si Yegor, pag-uusapan natin ito pagkatapos ng kasal ng aking anak. Tumango si Tai Chi. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang kanyang parang anino na anyo. Magagawa mo ba ang mga bagay na iyon kung alam mong magiging ganito ang mga bagay ngayon? Tumangala si Yegor sa langit at bumantong hininga. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay James at Truett. Okay lang ba kayong dalawa? Nagpalitan ng sulyap sina James at Truett at ngiting-ngiti sa isa't isa. Pareho nilang hindi inaasahan ang kapangyarihan ni Yegor na mag-improve ng ganito. Nag-teleport si Yegor at muling lumitaw sa tabi nilang dalawa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at itinapat ang matuwid na aura kina James at Truett para pagalingin ang kanilang mga sugat. Habang isa-isang naglaho ang mga sugat sa kanilang katawan, ang pendant na nakapatong sa dibdib ni Truett ay kumikinang din. Hindi kailanman magandang ideya na gawing iyong kaaway ang gobernador ng Yang. Sinimulan ni Yegor, mabuti na lang at wala siyang magagawa para sa susunod na dalawang Enterpok dahil sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, kapag siya ay ganap na nakabawi, hindi na siya magpapakita sa inyo ng anumang awa. Nagsalubong ang kilay ni James. Sir Yegor, maaari bang suwiin ng gobernador ng Yang ang batas ng mga landas? Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Kabanata 6219. Bahagyang ngumiti si Yegor. Ang batas ng mga landas ay isang hanay ng mga paghihigpit na partikular na idinisenyo para sa Tai Chi. Ang gobernador ng Yang ay hindi nakatali dito. Nanlaki ang mata ni James. Nakikita ko. Kaya, ang gobernador ng Yang ay sumusunod sa batas ng Tai Chi. Tama iyan. Tumango si Yegor. Gayunpaman, tulad ng nakita ninyong lahat kanina, inatake kayong dalawa ng gobernador ng Yang sa kabila ng kanyang posisyon at mga responsibilidad. Mukhang may pakialam ba siya sa batas ng Tai Chi? Ang babaeng iyon, Tai Chi, ay talagang walang kahihiyan. Ngumuso si Truett. She stayed hidden when the young governor was beating us up. Nang malapit na siyang matalo, mabilis siyang nagpakita para iligtas siya. Hindi ba labag iyon sa Law of Paths? Hindi siya nakikisali sa labanan pagkatapos ng lahat. To be exact, she just stepped in too late. Napakunot ng noo si Yegor. Bukod dito, pinigilan ng gobernador ng Yang ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa iyo. Sa totoo lang, hindi siya lumabag sa anumang mga patakaran. Sina James at Truett ay nakaramdam ng kawalan ng lakas nang marinig ang mga salitang iyon. Lumilitaw na ang mga may kapangyarihan ay sanay sa paggamit ng mga kulay-abong lugar sa kanilang kalamangan. Kahit na isa o higit pang mga buhay ay maaaring nawala ng mas maaga, ang mga taong iyon ay maaaring makipagtalo at itulak ang sisihin sa pamamagitan ng pagsasabing wala silang ginawang mali. Naisip din ni James kung paano nila kailangang maghanda para sa susunod na labanan sa gobernador ng Yang sa susunod na dalawang Enterpok. Bahagya siyang yumuko kay Yegor. Maraming salamat sa pagligtas sa amin, Sir Yegor. Kung wala ang tulong mo, baka patay na ako ngayon. Ngumiti si Yegor at ikinaway ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dahil nagkaroon tayo ng pag-uusap na iyon ng kabilang partido kanina, maaari mong gamitin ang pagkakataon na gawin ang kailangan mong gawin sa Forletland at maghanda para sa kung ano ang paparating. Tumango si James. Samasang-ayon ako, ngunit personal mong hiniling sa akin na pangasiwaan ang mga kaayusan sa kasal ni Truett. Natatakot ako na hindi ko. Ayos lang. Dapat mo munang hawakan kung ano ang apurahan. Bahagyang tumango si Yegor. Gayunpaman, dapat mong siguraduhin na dumalo sa kanyang kasal. Ikaw ang kanilang matchmaker kung tutuusin. Humalaklak si James. Oo naman.
Baka pagbigyan ako ni na Truett at Zitlali kapag hindi ako sumipot sa kasal nila. Sunod niyang ibinaling ang tingin kay Truett. Hindi mo na dapat ako sundan sa Demon Dungeon. Stay and get ready for your wedding. Dapat walang problema si Zitlali sa paghahanda niya dahil kasama niya si Layla at ang iba pa. Sinubukan ni Truett na tumutol. James. Tinapik siya ni James sa balikat. Ikakasal ka na. Kailangan mong maging isang mabuting anak, mabuting asawa, at mabuting ama bago maging isang pambihirang magsasaka. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Sana ay matupad mo na lang itong pangarap ko. Bago pa makapagsalita si Truett ng anuman, bumaril si James sa ere at lumipad patungo sa direksyon ng Demon Dungeon. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Yegor. Ang swerte mo talaga na magkaroon ng isang mabuting kaibigan na tulad niya. Maraming naiinggit sa iyo dahil dito. Itinuro ni Truett ang kanyang tingin kay Yegor. Dad, sana mas makatulong ako kay James. Napangisi si Yegor. Ang tulong mula sa isang taong walang sapat na kakayahan ay magiging isang pabigat lamang. Ito ay isang gawa ng purong kamangmangan. Ako, sinusubukan ko lang. Sinubukan ni Truett na magpaliwanag. Gusto mo bang pag-usapan ulit ang nangyari kanina? Sinaman siya ng tingin ni Yegor. Muntik mo nang mapatay si James dahil lang gusto mong subukan ang fragment ng turtle power na mayroon ka. Sa tingin mo nakakatulong iyon para kay James? Napayuko si Truett dahil sa kahihiyan. Tama si Yegor. Kung si Truett ay hindi nagmamadaling lumabas sa Years 1 Genesis Bell upang subukan ang kaunting turtle power na taglay niya, hindi sana sila mapupunta ni James sa mapanganib na sitwasyong iyon. Hindi inakala ni Truett na magiging napakabigat ng gobernador ng yang kapag ginagamit lamang niya ang ikasampung bahagi ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko hihilingin sa iyo na magsumikap sa pagiging isang mabuting anak. Yegor said in a steely voice, gayunpaman, sana ay maging mabuting asawa ka at isang tapat na kaibigan, na sapat na malakas para tulungan ang iyong mga kaibigan. I'll be happy with that. Kabanata 6220. Pagkatapos, inilabas ni Yegor ang kanyang matuwid na aura upang palibutan si Truett. Nag-teleport siya at isinama ang kanyang anak sa susunod na sandali. Sa kabilang banda, dumating si James sa Demon Dungeon. Habang pinagmamasdan niya mula sa malayo, ang universo na kanina ay hiwalay ay makapal na nakatira ngayon. Ang mga nilalang ng madilim na mundo ay abalang nagsasanay sa kanilang sarili. Napakatahimik at payapa sa sansinukob na iyon. Maya-maya lang, isang lalaking may katanghaliang gulang na may puting buhok ang lumitaw sa malapit. Naglabas siya ng isang malakas na chrome. Kamusta ka na James? Tanong niya. Sandaling natigilan si James. I'm sorry, pero ikaw. Hindi mo na ba ako nakikilala? Tumawa ang lalaking maputi ang buhok. Ako si Zachariah Soates, ang tagapag-alaga ng Demon Dungeon na ipinadala ng Skynet. Nagkita kami noong nagpunta kayo dito ng Young Master last time. Nanlaki ang mata ni James. Tama na yan. Excuse my poor memory, greetings to you, Mr. Zachariah. Nakangiting sumagot si Zachariah, nakakamangha na makitang lahat kayong nakalabas sa Forlatland ng buhay. Tumingin ulit si James sa universe. Kailangan kong magpasalamat sa iyo sa pagtingin sa mga taong ito sa lahat ng oras na ito. Wala akong masyadong ginawa. Umiling si Zachariah. Gayunpaman, ang mga lalaking ito ay talagang mas masipag at may talento kaysa sa mga tao mula sa ibang Genesis worlds. Noong kalalabas lang nila, ang pinakamataas na cultivation rank na makikita mo sa mga lalaking ito ay ang Years 1 9th rank. Sa kasalukuyan, karamihan sa kanila ay umabot na sa 5th tribulation ng Years 1 Zalem rank. Ang ilan ay nakamit pa nga ang peak ng Years 1 Zalem rank's 9th tribulation. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Mr. Zachariah, ang kanilang cultivation resources. Oh! Tumulong ang Skynet na lutisin ang kalahati ng issue. Sumagot si Zachariah, nagtulungan ang mga lalaking ito upang tipunin ang kalahati pa ng kanilang mga mapagkukunan sa pagsasanay. Nangangaso sila ng mga halimaw para sa kanilang mga core sa mga kalapit na universo. Ang mga lalaking ito ay nagpakita ng maraming potensyal. Ang ilan sa kanila ay nakabisado pa nga ang Marcy Ice Combat form. Napangiti si James habang nakikinig sa mga papuri ni Zachariah.
Ang mga bagay ay umuunlad sa isang mas mahusay na direksyon kaysa sa naisip niya. Dahil walang humpay na nagtutulungan ang mga nilalang ng madilim na mundo, ilang oras na lang bago sila makabangon muli sa kaluwalhatian. Alam din ni James na marami silang dapat pasalamatan sa mga miyembro ng Skynet. Ang mga taong ito ay nagkaroon ng malaking panganib sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng napakaraming tulong at suporta. Itinaas ni James ang kanyang kamay at nag-conjure ng 2 energy ball at isang makintab na saber. Tinaas ni Zakaria ang kanyang noo. Ano ang mga ito? Sumenya si James sa kanya. Ito ay isang pasasalamat mula sa akin. Dapat mong tanggapin ito, Mr. Zakaria. Ay, hindi ko kaya. Iiling-iling na sana si Zakaria nang mag-teleport si James patungo sa universe na tinititigan niya. Pagkatapos ng maikling paghinto, hinawakan ni Zakaria ang hawakan ng saber na lumulutang sa kanyang harapan. Napabulalas siya ng halos kaagad, ito ang Xavieran Saber. Aking kabutihan. Ito ay isang maalamat na nangungunang armas. Binigyan niya lang ako ng ganyan. Pagkatapos, sinuri ni Zakaria ang mga bola ng enerhiya. Sa kanyang sorpresa, mayroong libo-libong mga upper-grade Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Course sa kanila. 2/3. Nagulat si Zakaria sa labas ng kanyang talino. Iniisip niya kung maaaring kinuha ni James ang bawat kayamanan na makikita niya sa Forletland kasama niya. Kahit na ang 9th Tribulation Cultivator ng Years 1 Dale rank tulad ni Zakaria ay nakaramdam ng kaunting kababaan sa pagtanggap ng mga ganoong mahalagang regalo mula kay James.